Hello mga mami! Muli ako po ang inyong madiskarting nanay and welcome sa ating kusina. So ngayong araw, samahan niyo po ako dahil tayo ngayon ay magbe-bake ng ube cheese mamon. So dahil marami tayong mga viewers, mga mami na nagtatanong, pwede ba daw tayong gumawa ng pang-stock, pambaon dahil alam naman natin bakasyon. Ngayon ay napakabilis lang. Magugulat ka, pasukan na naman. So itong recipe natin ay pwedeng pambaon at pwedeng pang negosyo. So, itong ating gagawin, pwede nyo rin gamitin para sa inyong cake base. So, madaling sundan at hindi mahirap hanapin yung mga kailangan nating sangkap. At syempre, hindi pwedeng mawala, kailangan natin ng stand mixer. Pero kung wala kayo niyan, kahit hand mixer ay pwede naman. Kaya naman, alam ko excited na kayo. Huwag na natin patagalin. Dahil naka-ready na yung egg natin, umpisahan na natin. So, ayan, nandito na yung mga kailangan natin. Bale, meron tayo ditong 3 lagayan. So, dito natin ilalagay yung ating egg yolks, egg whites, then meron tayong isang lagayan kung saan dito natin ilalagay yung unang nabasag nating egg. Saka natin paghihiwalayin. So, kailangan, lagi kong sinasabi na iwasan na maghalo yung egg whites and egg yolks. Kasi mahirapan tayong gumawa ng ating meringue o merengue. So dito, kakailanganin natin ng 15 pieces na large egg. Ayan. Then, tatanggalin natin yung egg yolks. Separate natin yan. Dito. Then, dito naman yung egg whites. At kailangan yung mga lagayan ay hindi po basa. Lalo na dito, kailangan hindi basa sa lagayan ng ating egg whites. Kasi, may tendency na, yun nga, hindi tayo makabuo ng ating, tawag dito, ng ating meringue o merengue natin. So, kailangan dahan-dahan ng pagbasag para ma-sure natin na hindi madurog. Mahiwalay natin ng maayos yung egg yolks. Ayan. So, gaganyanin lang. Maglagay na lang kayo ng gloves para sure. Then, ilipat natin. Kasi kapag nabasag yan, wala na. Sayang. So, wag nyo irerekta na dito nyo ilalagay kasi minsan hindi natin tawag doon, hindi natin alam, pagkabasag natin, nadurog na yung or nabutas na yung egg yolks, sayang kung dito nyo na nailagay. So, madadamay yung ibang matino na natanggalan natin ng maayos. Basta yung pagbasag, dahan-dahan lang din. So, ayan, tapos na tayong maghiwalay ng egg yolk sa ating egg whites. So, pwede na natin muna tong iset aside. Then, dito sa ating mga shell ng itlog, huwag nyo itapon. So, pwede nyo itong durugin, ilagay nyo sa inyong mga halaman para pampataba, pampatibay ng kanilang mga ugat. So, i-recycle natin yan para hindi sayang. So, nandito na yung ating mga kailangan para sa ating cake butter. So, unahin natin, meron tayong cake flour. So, ang sukat nito ay 4 cups. Bali, wag nyo pong didikdikin ha. Kailangan ko lang makuha. Scrape ninyo pantay. Gaya nitong gamit ko. Ayan, ganito pong sukatan. So, kapag umapaw, scrape lang ninyo 1 cup na. So, 4 cups yung sukat nito. Then, kailangan 2 beses sasalain para mas maganda, para hindi tayo mahirapan mag-mix. Then, meron tayo ditong 180 ml ng oil, vegetable oil, palm oil, kung anong oil ang gusto nyo, basta wag lang use oil. Meron tayong 1 tablespoon ng baking powder. Maglalagay din tayo ng konting asin
pambalance, mga 1/4 teaspoon. Then, meron tayong 1 and 1/2 cup ng white sugar. Tapos, kailangan natin dito ng tubig, 500 ml. So, magdadagdag na lang tayo pag tingin natin ay sobrang lapot pa kasi hindi po pare-parehas ang pagsipsip ng harina na nabibili natin sa market. Then, dahil nga ube to, gagamit tayo ng Flavorade, gamit ng Bakersfield ube. So, yan. So, nandito yung mga kailangan nating sangkap. Unahin natin na paghalu-haluin yung mga dry ingredients. So, unahin natin yung ating sugar, baking powder, asin, then mix. So, dito sa ating recipe na to, walang kaarte-arte. Dahil simple lang yung mga sangkap na kailangan natin. Ngayon sa mga magtatanong, kung pwede bang palitan yung tubig natin ng fresh milk, evaporated milk, pwede naman pero mas mainam kahit paano merong 50% ng tubig. So, yung 50% nun, pwede nyong palitan ng milk. Yan. So, pagkahalo natin, maglalagay tayo ng butas muna sa gitna kasi ilalagay natin dyan yung ating tubig. So, pwede nyo rin tanawin dyan yung white sugar. Pero dahil itong ating cake butter ay hindi naman sobrang lapot, malabnaw ang pagkaka-mixture nito, kaya kahit ihalo nyo na sa harina. So, ayun na yung ating 15 pieces na egg yolks na pinaghiwalay natin kanina. Beat muna natin. Durugin ng maigi. Para mas malinamnam talaga at walang buo-buo. Then, saka natin ilagay pa yung natitira pa nating tubig. Yung ating oil. Then, maglalagay na tayo ng ating ube Flavorade. Kita nyo? So, nasa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay. Kung gaano katingkad yung pagka-ube na gusto nyo. Kasi yung ating ube Flavorade ng Bakersfield ay hindi po mapait. Kasi yan po ay water-based. Tapos dahan-dahan natin haluin. Ihalo yung mga dry ingredients na nasa gilid. So, ang kagandahan kapag sinasala, mas mabilis tayong matatapos. May iwasan yung buo-buo. Pwede kayong gumamit dito ng stand mixer para mas mabilis. Ayan. Then, mix lang na maigi para ma-sure natin na matunaw din yung sugar na nilagay natin. So, ganyan lang. So, madaling-madali lang tong sundan, basta sundan nyo lang talaga yung procedure natin. Para po hindi kayo magkamali, lalo na sa ating pag-bake. Yun ang pinaka-importante, yung baking time natin mamaya. So, kita nyo, smooth na. Ayan yung kanyang texture, hindi sobrang lapot. So, kapag ganito na, set aside na natin to dahil tayo naman ay gagawa ng ating merengue. So, dito naman tayo sa paggawa ng ating merengue. Kailangan natin yung lagayan ng ating stand mixer. Again, kung wala kayong stand mixer, kahit hand mixer, ay pwedeng-pwede naman. Then, ito yung 15 pieces na egg whites. So, isure ninyo na yung paggagamitan ninyo ay hindi basa, walang oil, para po maging soft pick yung ating merengue. Then, kakailanganin natin ng half teaspoon ng cream of tartar. Kung wala kayo neto, pwede po ang 1 teaspoon ng pure lemon juice, or pwede rin ang kalamansi. Ngayon, kung wala, kahit suka. So, yung suka, ang gagawin nyo, ilagay sa bulak. Then, ipahid nyo sa inyong paglalagyan. Saka ninyo ilagay ang inyong
egg whites. Tapos, meron tayo dito white sugar, 1 and 1/2 cup din. So, kung ano yung sukat ng ating sa cake butter, ganun din yung sukat ng sugar sa ating merengue. So, bali dito total of 3 cups ng white sugar yung ating ginamit. So, ang gawin natin, ilalagay na natin ang egg whites. Then, yung ating cream of tartar. Pagkatapos, ilagay natin dito sa ating stand mixer. So, ang gagawin natin, kailangan magbubble yan. Saka natin, paunti-unti lalagyan ng ating white sugar. Lagay lang muna natin sa 1 hanggang number 3. Ayan, i-check na natin. So, kailangan pag ganito, i-high speed nyo na para mabilis nyo makuha yung ganda ng inyong merengue. Ayan, o. So, kapag ganito na, ayan, kailangan na gumagalaw-palaw pa yung dulo. So, pwede na natin tong tanggalin dito at ihalo sa ating cake butter. So, tanggalin na natin. Di ba? Kailangan ganyan. Nag-wave pa yung inyong merengue. So, hindi siya stiff peak, kundi soft peak. Ayan. Soft, pero hindi siya bumabaksak. Kita? Ayan. So, nag-ano siya, di ba? Parang naglalaro. So, pag ganito na, dahan-dahan natin ihahalo dito sa ating cake butter. So, wag niyong lalahatin. So, mas mainam na gawin yung 3 hati. Then, ito ay hindi rin pinapahinga, ha. Diretso to salang. Tapos, haluin natin. Malambot na cake to. Malambot na mamon. So, halo lang natin ng haluin para pantay na pantay. Saka tayo ulit magdadagdag. Then, haluin ulit natin. Hanggang sa mailagay natin lahat ng ating merengue. Scrape ninyo yung gilid, bottom, para makuha ninyo yung mga liquid na nasa ilalim, no? Yung dark na ubing-ubi na yan, iangat nyo yan para makasipsip siya ng ating mirang. Tapos, ganyan, scrape nyo lang ulit. Then, halo. Ayan, lagyan natin yung natitira pa. So, ito na yung panghuli. Pinaka last natin na merengue. Dito sa recipe natin, marami na tayong magagawa. Pang negosyo idea na po ito. Kasi kalahating tray yung ating ginawa. Ngayon, kung gusto niyo makagawa ng mas marami, doblehin niyo lang to. Isang tray yung gamitin yung egg.
para makagawa kayo ng dalawang ganito. So, lagi nyo lang dodoblehin yung mga sangkap na pinakita ko kung gusto nyo na marami kayong magawa. Ganun pa rin. Hahaluin natin hanggang sa maging pantay yung kanilang kulay, iisa na lang. So, ito na po, kita nyo naman. Pantay na yung kulay. So, pwede na natin itong ilagay sa ating mga pan. Cupcake molder, kung ano yung mga gusto nyo paglagyan. Then, pwede na natin direct na i-bake. So, dapat nakapag-preheat din tayo ng ating oven. So, hindi natin to pwedeng i-bake na saka tayo magbubukas din ng oven. Kailangan mainit na yung oven bago tayo magsasala. So, bali dito nakapag-ready na ako ng aking mga gagamitin na cupcake liner. Ayan, maglalagay tayo sa ating pan. Ang sukat nito ay 6.5. So, pang ensaymada, pang mamon. So, pwede naman kahit walang cupcake liner. Pero, ang kagandang kapag may cupcake liner tayo nilagay, presentable. Lalo na kung pambaon at pang negosyo. So, nagpapainit na tayo ng ating oven at maglalagay na tayo dito. Pwede nyo timbangin para makuha ninyo ng tama yung sukat ng inyong mga nilalagay. Lalo na kung pambenta. So, dahan-dahan lang ang paglalagay para maayos nyo yung malalagyan yung inyong mga pan. Ganyan lang. Pwede rin kayong mag-bake sa mga malalaking round pan, sa mga loop pan. Pwede yun. Then, kapag nakapaglagay na tayo, mas mainam taktak natin ng 3 beses para matanggal yung mga bubbles sa loob ng ating cake batter. Saka natin isa lang. Bali dito naka-preheat to ng 160 Celsius ang init. I-bake natin to ng mga at least 20 to 25 minutes. So, ang diskarte, huwag bukas ng oven para po hindi siya bumaksak yung ating cake. So, ayan, eto na yung ating naluto na ube mamon. So, ilalagay nyo sa isang cooling rack para mabilis siyang lumamig. Then, kung mapapansin nyo, yan, umaangat siya sa kanyang pan. So, maya-maya tatanggalin natin yan isa-isa dito. Bale, yung ginawa ko po ay tinanggal ko na sa ating pan. Then, eto na yung ating ube mamon. Ayan. Sobrang lambot nito. So, naglagay na ako ng keso sa iba. So, dito, lalagyan din natin ng keso. Para maganda, para balance. May naglalaban ng alat, then tamis ng ating mamon. Or kung ayaw nyo naman ng keso, pwede rin naman po i-brush nyo lang ng butter. Then, lagyan ninyo ng sugar. So, ganun lang po. So, lagay tayo ng keso. So, nasa inyo kung gaano karaming keso yung gusto nyo ilagay. Mas maraming keso, mas masarap. So, the best to na pambaon or kung meron kayong bisita, nag-iisip kayo ng pangregalo. So, pwede rin to. So, ayan, nakapaglagay na po ako ng cheese sa ating mamon at kita nyo naman,
Ang sarap sa mata. Talaga namang parang sa isang buong ganito ay talaga namang mabubusog ka na. Dahil pwedeng-pwedeng pambaon at pwedeng-pwedeng pang negosyo. Ngayon ang gagawin natin, i-cover natin to ng, ang tawag doon, cellophane, yung pambalot ng ensaymada. Again, kung ayaw nyo ng keso pwede naman ang butter, then lagyan nyo ng sugar. So, bali ito yung cellophane na aking gagamitin. Nabibili din to online. So, gagawin natin diskarte. Diskarte talaga. Yan, lagay natin sa gitna. Tapos, ganyan. Pagsasalubungin natin yung dalawang dulo. Ganito rin yung ginagawa ko sa ensaymada. Tapos, i-fold lang natin ng pagganito. Saka natin lalagyan ng pandikit. Scotch tape. Tapos, yung magkabilang dulo, tutupiin ulit natin. Yung ganyan. Then, lalagyan natin sa dulo. Tapos, ganun din sa kabila. Tutupiin natin ng pagganyan. Then, lalagyan natin sa dulo. So, ganyan yung magiging itsura ng ating mamon. Para isang lock na lang kayo. Pagsalubungin nyo. So, ayan na. O, diba? Napakadali lang magbalot. So, mamaya tignan natin ang costing ng ating nagawa ha. Kasi may nakasalang pa ako doon na isa para mabilang natin kung magkano ang bawat isa neto sa puhunan. So, kuha pa tayo ulit. Gugutom na ako. Ang bango kasi. Fold lang natin. Ayan. Sagin natin ang pandikit. Kabilang dulo ulit. Tapos ang kabilang dulo. Then, pandikit. Huwag nyo nang sobrahan sa mga puro pandikit na Scotch tape. Baka mahirapan na yung kakain. Kailangan yung mabilisan lang para mabilis buksan lalo na kapag bata ang kakain. Ipapakita pa ako sa inyo na isang mabilis na pagbabalot. Tsaka tipid sa pandikit. Fold lang natin ng ganyan. Diinan niyo yung magkabilang dulo. Tapos, fold niyo ulit yung magkabilang dulo. Then, itupi ulit pa ilalim. Dito na lang kayo maglalagay ng pandikit. Diba? Isa pa ulit. So, lagay sa gitna. Dikitin nyo magkabilang dulo. Tapos, tutupiin natin. Pagkatupi, tupiin magkabilang dulo ulit niyan. Yan. Last. Ay, gusto ko talaga kumain. Ayan. Tupiin ulit natin. Gawin nyo lang to lagi. Sanay din kayo. Then, ayan. O, diba? Ang ganda. Eto na po, tapos na tayo magbalot. At nakagawa tayo ng 31 pieces na ube cheese mamon. Siyempre, nagtira tayo ng isa. At eto na nga yun. Eto yung ating titikman. Ako lang pala. So, papakita ko sa inyo kung gaano kalambot yung ating mamon. Dito tayo sa gilid. Tatapon yung keso. Ayan o.
Kita nyo yan. Ito yung kalahati. Napakalambot to. Diba? So, dito pa lang talaga namang matatakam ka na. Talagang mabubusog ka dito. Tikman ko na. Ang lambot. Ang laki pa oh. Siyempre alam ko, maraming magtatanong sa inyo lang. Costing nito. Grabe, bagay na bagay yung keso. Kasi lumalaban yung may tamis, tapos alat. May kape. Sarap. Bago muna ito ubusin, magko-costing tayo. So, bali dito sa lahat ng aking nagamit, ay gumastos lamang po ako ng 414 pesos. Kasama yung pangbalot natin, cupcake liner, yung ating kalan, yung ating oven na ginamit. So, kasama din sa costing, yung electric, kasama din yon. So, 414 pesos lahat. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga sangkap natin, hindi naman mahal. Ang mahal lang dun yung egg. Kasi kalahating tray yung ating nagamit. So, sa 414 pesos, makakagawa kayo ng 31 pieces ng inyong ube cheese mamon. So, pumapatak, i-divide niyo yung 31 sa 414, pumapatak lang po ng 13 pesos point yung isang ganito. So, magkano ang bentahan ng ganito? 30 pesos kasi nakita niyo naman overload sa keso. Pati yung cheese kasama din sa costing. So, 30 pesos. So, i-divide mo yung 30 pesos sa 31 pieces. Pumapatak na, nilista ko talaga, 330 pesos lahat. So, pwede kayong kumita ng 516 pesos. Ang laki, di ba? So, kung gusto mong mabilis talagang maubos, pwede mo pa siyang ibenta ng 20 pesos para makakuha ka ng mga resellers mo. So, again, dito sa flavor ng ating ube, pwede nyo palitan niya ng mocha, pwede nyo palitan ng chocolate, buko pandan, mango, orange, kasi may iba't ibang flavor ang flavor aid ng Bakersfield. So, ayan. Ito lang yung papalit-palitan nyo ng flavor para makapag-create kayo ng iba't ibang flavor ng inyong mamon. So, ayan ha, nabigyan ko na kayo ng dagdag idea. Kaya naman sa ating mga viewers, sa mga mami, ate at kuya na naghahanap ng pang-negosyo recipe at pwedeng pambaon, pang-stock, lalo na kapag gabi, di ba, yung bigla tayong magugutom, aba, subukan mo na to at sure na magugustuhan mo. So muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat sa inyong panonood at eto na, magkakape na ako dahil kanina pa akong gutom. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!